makakapal na barbed wires at container vans ginawang pangharang sa Mendiola malapit sa Malacanang. Alamin natin sa balita ni Paul Montibon live. Magandang tanghali, Paul. Tanghali na partner. Mainit na araw para sa lahat ng mga kababayan natin, Jade and Franco, dyan sa studio. Nandito tayo mismo sa may bahagi ng Mendiola. Actually, nasa intersection tayo dito sa Mendiola. Ito ang intersection ng Recto Avenue, ng Legarda Street at ng Casal Street. Ito yung lugar kung saan dito karaniwan nagsasagawa ng mga pagkilos at demonstrasyon ang iba't ibang mga organisasyon, sectoral groups, at na mga nais magpahayag ng kanilang damdamin sa loobin laban sa gobyerno. Kasama na rin dito itong nangyayaring malawakang katiwalian, lalong-lalo na sa paglustay ng kaban ng bayan, ng buwis ng taong bayan. Sa kasalukuyan, yung sitwasyon natin ngayon ay makikita natin sa aking likuran, ito, mga makakapal ng mga barbed wires yung nakikita natin dito. Ano to? Ang obserbasyon natin dito, isang layer, pangalawang layer, hanggang sa pangatlo ay yung dalawang layers na to ay puro barbed wires ito. Doon sa pinakalikuran naman nito ay makikita naman yung container vans. Yung lugar na ito na nakikita ninyo mga kapartner, ito yung Mendiola Peace Arc. Pagpasok dyan ng gate na to ay sa pangalawang gate, Malacanang Palace na yan. Matatandaan natin na itong 3 araw na peace rally na pinangunahan ng INC ay ang purpose ay mahinahon at tahimik na pagsasagawa ng protesta, panalangin, dasal para sa ating kapayapaan, kaayusan ng ating bansa. Pero makikita natin, ganito ang paghahanda ng gobyerno na tila may gagawing giyera, tila may mangyayaring malaking gulo kung bakit ganito kakapal ang mga barikada na inilalagay dito mismo sa malapit sa Malacanang. Iikot lang natin mga kapartner dahil bukod dito sa ipinakita ko na barbed wires at saka yung container vans, may nakaharang pa yan dito na mga concrete barriers. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-first base nila, concrete barriers. Sunod na base ang barbed wires. At yung pinaka-last base naman nila, yun na yung container vans, mga kapartner. So far, sa ngayon ay wala pa naman tayo nakikitang movement, dahil yung bukana ng Legarda Street, ng Recto Avenue at bukana ng Casal Street, sarado yan. Bawal at hindi nakakapasok dito ang mga 4 wheels, hindi nakakapasok dito ang mga motor at pawang mga tao lang ang nakakapasok dito sa lugar. Wala pa naman tayo nakikitang movement sa ngayon na mga possible na mga grupo na makapasok dito sa lugar since mamaya pa naman yung sinasabi na umpisa ng kilos protesta o ng programa na gagawin dyan sa Rizal Park at sa iba't ibang bahagi pa ng Metro Manila. Dito sa area ko, Jade and Franco, ay magkahalo ang puwersa, yung augmentation ng Philippine National Police. Bukod sa Maynila na puwersa, meron din dito ay Calabarzon. At meron din tayong namataan na kaninang madaling araw pa ay dumating dito naman ang puwersa ng Cordillera Autonomous Region. So silang lahat na mga augmentation ay nakakalat yan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kung saan naman ay sinasagawa itong malawakan na kilos protesta. Uulitin natin, ay tahimik pa sa ngayon, bagamat ang problema lang dito dahil nga sa mga isinara ng mga bukana dito sa palibot sa intersection ng Mendiola ay nagbistulang ghost town. Hindi naman siya totally na ghost town dahil yung mga establishments dito
sarado. Iilan lang yung mga bukas, mga establishmento gaya ng mga pagkain, mga pangunahin na mga services, no, para sa mga kababayan natin. Pero yung mga regular na mga establishments, talagang sarado sila dito. At mangyayari yan hanggang sa 18 na pagsasara ng kanilang mga negosyo. Pero ganun pa man, ito naman ay bilang paghahanda rin nila doon sa nangyaring September 21 na anti-corruption rally na nagkaroon ng gulo, pagsusunog, batuhan, ng kung ano-ano. At kaya naman mula doon sa manipis na seguridad na ibinigay noong September 21, ngayon ay talagang parang naging triple ang security preparations ng mga otoridad ng pamahalaan ho natin dito sa area na to, lalo-lalo na malapit lang ito sa Malacanang, mga kapartner. Yes, partner, nakita ko sa iilan na ipinakita natin footages, natulog din yung mga kapulisan sa kalsada. At nakita natin, at linawin ko lang din na halos limang layer. Yes, sige, partner. Go ahead, Paul. Oo. Yung nakita natin kanina, shifting kasi daw. Shifting yung ginagawa daw nila na augmentation. O kaya yung iba, madaling araw pa, nandito na. Kaya yung iba nagpapahinga sa daan, sa kalsada, natutulog. O, may mga ganon. Unless tinatawag na sila para sa formation. Pero yun nga, dahil nga wala pang tulog yung ibang mga kapulisan dito, ay yun na lang yung ginagawa nilang nap time. Hanggat maaari ay may oras para makatulog, makapagpahinga. Dahil nasa kalsada lang naman. Hindi naman sila pwedeng pumasok sa mga establishmento para matulog at magpahinga kasi pribado na yon. So yan lang yung ginagawa nila na nakita natin na natutulog, nakahiga, nakaupo dito sa may kalsada. Yung binabanggit natin kanina na layers ng barikada ay yun, tama yun, yung nakita natin. Una, ito yung mga concrete na mga barriers. Pangalawang layer naman, yun na yung mga barbed wires natin. At yung panghuli naman nila, yung malapit na doon sa may gate, yun na yung mga container vans. Halos lahat ng bukana ng Legarda Street, Recto Avenue hanggang sa may Castle Street ay mayroong mga nakaharang na mga container vans o di naman kaya kung hindi ay yung mga mobile patrols ay pinangaharang ng mga kapulisan natin. Yes, pero partner Paul, i-clarify lang natin na malayang makapunta ang mga kababayan natin dyan para makapagsagawa ng rally dahil nakita natin yung kalsada, like halos puro polis. Nakaharang ng mga kapulisan, hindi ba parang na-intimidate yung mga rallyista. Kumbaga may mga ganong eksena kasi nakikita natin dahil sa sitwasyon kung saan talaga namang pinestuhan na talaga ng ating kapulisan kahit yung kalsada pa lang. Anong clarification natin dyan, Paul? Malaya ba? Kahit sino pwede nang pumunta? Hindi natin masasabi bagamat yung area na to ay bukas sa kilos protesta, pero sa tingin natin ngayon dahil yung seguridad, papaano nga naman makakapasok ang grupo na gustong magsagawa ng kilos protesta kung ganito kahigpit yung harang, kung ganito kahigpit ang seguridad ng mga kapulisan ho natin. So wala pa tayo nakukuha na impormasyon na may mga grupo na nagko-coordinate dito sa Philippine National Police sa iba't ibang mga unit dito sa iba't ibang mga openings ng intersection na ito dahil hanggang sa ngayon ay nakapalibot yung mga kapulisan ho natin. Bagamat may posibilidad halimbawa kung iisipin magkakaroon ng estratehiya itong mga sectoral groups na may mga iba kasi na mga sitwasyon, mga kapartner na experience natin na kala mo tahimik yung lugar pero pa isa-isa na palang pumapasok yung mga miyembro halimbawa ng mga organisadong mga grupo at bigla-bigla na lang bubulaga yung kanilang kilos protesta sa loob, parang ganon. Pero so far sa ngayon, gaya sinabi ko kanina, wala pang movement. Ayon sa Philippine National Police, wala pa namang movement na nangyayari dito sa loob na magtatangka na magkaroon nga sila ng pagkilos dito mismo sa area ng Menjola intersection. Franco. Yes, kaya nga partner, kung ating babalikan, dito nagkaroon din kasi ng violent protest. Naging magulo ang ilang mga grupo dyan. Dito September 21. Yes, dito gumamit sila ng medyo dahas. Kaya nakita natin kung gaano yung proteksyon na ginawa muna ng ating security forces dyan sa Mendiola. May karagdagang katanungan ng aking kapartner dito.
Oo. At siguro, Paul, kumusta naman yung mga establishmento? Sarado? Go ahead, Jade. Yes, sarado ngayon. Walang yung mga establishmento dyan mismo malapit mismo dyan sa lugar mo. Palibot yan. Kasi nasa gitna tayo. Kung tutuusin, sabi nga nila, yung mga kausap natin, kung regular na mga araw na walang kumusyon, walang ganitong klase ng mga kilos protesta, lahat ng mga establishmento, bukas yan. Regular yung mga tao, regular ang palitan ng kalakalan, pagbili, yung mga mamimili, hanggang yung mga negosyante. So regular ang kitaan nila at hanap buhay sa mga regular na mga araw. Pero ngayon lang nangyari dahil dahil may mga harang, seguridad, may mga pulis na dito ay ang sabi nila ay para makaiwas doon sa gulo, yung mga posible na pagtatangka na pagsusunog, maiwasan nila yung ganyang mga bagay, ay pinili na rin nila na isara yung kanilang mga negosyo. Pagkapat aminado sila na apektado ang kanilang hanap buhay dahil lalong-lalo na yung mga small and medium na mga enterprises natin, doon lang kumikita sa mga ganitong klase ng mga maliliit na mga serbisyo ay apektado. Pero gayon pa man, dahil na nga rin sa ito na nangyayari na magkakaroon ng kilos protesta, 3 araw ito, tapos ito nakikita pa yung pagpalibot ng mga kapulisan, ng mga pwersa, ng mga otoridad ho natin. So hindi rin natin sila masisisi kung bakit nagsara sila ng kanilang mga serbisyo at ng kanilang mga negosyo. Bagamat pansamantala, pero malaking bagay pa din yung 3 araw na magsasara ka sa negosyo mo at wala kang kikitain. Pero yun yung pangyayari, yun yung realidad natin ngayon dito. So yung mga customer, yung mga suki na pupunta dito sa may loob ng Menjola intersection, dito sa may malapit sa Malacanang, ay magtungo muna sa iba na mga establishmento, doon bumili ng kanilang mga produkto at mga serbisyo na kinakailangan dahil sarado nga ang ang marami sa mga establishmento dito. Pero yung mga fast food chain, Jade, ay bukas naman at kasi essential din naman yan kasi pagkain. Pero yung iba na mga non-essential na mga products and services ay sarado sila dito mismo sa may Menjola. Jade. May mga nakakausap ka bang mga police, Paul, security forces na ilan sa kanila? Hinggil nga dito sa mga rally. Ano bang, baka may ba sila? Off the record kang nasagap na parang ano bang pananaw nila hinggil sa korupsyon? Huwag mo lang sabihin ang pangalan. Mukhang ikaw na nagsabi na off the record, so Ibulong mo sa bawal akin siyang sabihin. Pero sabi nga natin, Pilipino din naman sila. Pero Pilipino din naman sila. Nakatira sila sa Pilipinas. Kahit mga uniform personnel pa yan, ay nakakaramdam din sila ng pangamba, nakakaramdam din sila ng pagkabahala. Pero dahil nga, syempre, nasa ilalim sila ng trabaho, ng kanilang profesyon, mananatili at mananatili silang susunod kung anuman ang itinatakda ng kanilang trabaho. Pero syempre, hindi lang yan sila yung apektado dahil itong mga men in uniform natin, may mga pamilya din yan. Yes. Diba? So, may mga iba na hindi na natin sabihin, pero dismayado, natatakot, nangangamba, pero gayon pa man, kailangan nilang sumunod. So, kailangan nilang sumunod sa inuutos ng kanilang katataas dahil kasi nga, naalala nga natin, Paul, alam mo, naalala natin yung KOJC siege, di ba? May mga pulis tayong nakakausap, bantay sarado, ganun. Itong ganitong sitwasyon dyan sa lugar mo, ay ganyan yung sitwasyon, hitsura noong panahon ng KOJC siege. At marami tayong mga nakakausap na mga pulis na kontra din talaga sa ginagawa ng pamahalaan laban sa KOJC. At yan yung tanong ko mismo kung ano bang mga reaksyon nila sa lugar.
Kanina, morning pa lang, no, dumating na tayo dito at may ina-attempt tayo na kinakausap ng mga kapulisan ho natin. Ano yung masasabi nila sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Yung iba ay umiiling-iling, yung iba ayaw magsalita dahil bawal nga daw magsalita. So hindi na natin sila pinipilit. Pero may mga iba naman na pasekreto lang, makikita natin sa kanilang ekspresyon ng kanilang muka at emosyon, body language ay kung tutuusin, ay kung mamarapatin lang, ay gusto na lang nila mag-duty lang doon sa kanilang mga areas of responsibility. Hindi yung ganito klase na sitwasyon nila na parang doon nga sa KOJC siege, no, na nangyari ay wala namang gulo, wala namang mga armas yung mga tao doon sa loob, pero grabe ang kanilang paghahanda, no, at grabe ang kanilang takot na dinala at idinulot dahil may mga baril nga sila, may mga iba pa sila na mga kagamitan, no, na panggera ng pumasok doon. Yes. Nakikita natin ngayon may mga iba-iba, may SOCO, may forensic teams, may SWAT. Oo. So yun yung parang kabalintunaan dahil peaceful rally nga ang target ng activity ngayon, pero ganito ang sitwasyon na nangyayari dito sa Menjola. Bagamat hindi man natin siguro makuha pa yung kanilang hugot, no, ng mga otoridad ho natin, both PNP and AFP, kung bakit ganito ang kanilang paghahanda, dahil nga naman baka may mga nakuha silang na mga impormasyon na may magtatangkang manggulo, magpaputok o mangharas o ano pa man, part ng kanilang security protocols lang naman daw ito, mga kapartner. So far, sa buong National Capital Region, ayon sa NCRPO, ay nasa at least 10,000 ang kanilang nakatalaga na mga deployed na mga PNP personnel. Bukod pa yan doon, no, sa mga additional na mga forces doon sa mga LGUs at iba pa na mga puwersa na pwedeng tumulong sa security preparations nila ngayong araw hanggang sa Tuesday, Martes, November 18. Ayan, maraming salamat, Paul, sa detalye ng iyong balita.